kapsul araw-araw. Kaya subukan nyo na. Mga katropa, exciting dito! Umaga pa lang, mapapangiti ka kapag XFM na ang kasama. Ang iyong gabay sa araw-araw, kaya saan ka pa? Dito ka na sa nangunguna, radyo na pinakamasaya. Katropa mo forever. XFM makes life better. Kami ang katropa mo, exciting dito. Exciting dito. Saan man sulok ka na mundo, araw-araw maaasahan mo. XFM makes life better. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Up to. Exciting! Exciting time mga katropa, 7 minuto makalipas sa po ang ika-6 ng umaga. Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines. Sa ulo po ng ating pong mga balita, PNP El Nido, desididong isailalim sa kustudiya ang lalaking suspek sa pang-aabuso sa kalabaw at kambing sa naturang bayan. Ano ba talagang meron sa pagkataon nitong si JR na kung saan ang hilig sa pakialaman o gawa ng kalokohan yung mga hayop na pong babaeng hayop? Mayor Danao pinasaringan ang pamalaang panlalawigan kaugnay sa ipapatupad na 17 pesos na presyo ng palay sa Palawan. Sana, samahan natin ang puso yung tulong sa farmer, hindi yung puro lang salita. Dahil sinabi ko po doon, puro lang kayong salita, wala naman kayong ginagawa. Totoo naman eh. Mga dating barangay tanod ng barangay Tabon, Quezon, umapila matapos hindi makatanggap ng health emergency allowance. Iniwan nila na 5 kami, pati yung DTR, hindi rin po nila sinabi sa amin na gawaan kami ng DTR nung taon na yun. Sa balitang regional, bangka lumubog sa fluvial parade. 40 kataon nasagip sa Laguna. Sa atin naman po nga balita nga national, Philippine Coast Guard patuloy na nagsasagawa ng search and rescue para mahanap ang mga Pilipinong tripulanting nawawala. Sa balitang international, Pope Leo binigyang halaga ang pagprotekta ng human identity sa panahon ngayon na laganap ang AI. American climber na si Alex Honnold matagumpay na inakyat ang ibabaw ng Taipei 101. Sa balitang sports, EJ Obiana nagkamit ng bronze medal sa torneo sa Germany. Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan mga katropa. Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas!
Magandang umaga, lalawigan ng Palawan. Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa. Ngayon po'y umaga ng Martes, ika-27 sa buwan ng Enero, taong 2026. Ito ang Express Balita sa umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bayan din pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kami rin ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM radio app sa inyong mga Android phone. Live din tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus. At ako naman si Katropang Jamay Kasarad. Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita sa balitang lokal. Iniimbestigahan na po ng pulisya ang isang lalaki na kinilalang si alias JR matapos umanong muling mang-abuso ng hayop kung saan isang kalabaw naman ang naging biktima nito. Ayon po yan kay Police Major Starsky Timbangkaya, ang suspek ay isa ring tinukoy sa naunang kaso ng pang-aabuso naman sa isang kambing sa bayan ng El Nido, Palawan. Natagpuan ang kalabaw na nakagapo sa puno habang umano'y pinagsasamantalahan ng suspek. Tumakas ang suspek ng mamataan at naiwan ang kanyang short, ang kanyang brief, tsinelas at cellphone sa lugar nitong mga nakaraang araw ng Lunes. Patuloy naman ang paghahanap ng El Nido Municipal Police Station sa suspek upang madala sa kustodiya ng PNP na ngayon ay bumalik din muna sa barangay Kanipaan o ang suspek sa bayan ng El Nido, Palawan. Kaya nga po, Sir Mike, ba't maaga? Sana ay tayo ay gagawa ng paraan para sana siya ay ma-hold pagsamantala, imbestigahan o mapacheck natin at makausap yung talagang pamilya to talagang pwedeng magsabi ano ba talagang meron sa pagkataon nitong si JR na kung sa ang hilig pakialaman o gawa ng kalokohan yung mga hayop na pong babaeng hayop. Ang tinig po ni Police Major Starsky Timbangkaya ng El Nido Municipal Police Station. At ang balitang yan, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman po sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami na pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Ito po ay dahil din sa kanya po mabibisang sangkap gaya po ng mangostina, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya katropa, subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Mabibili na po ito sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa umaga. Samantala, kinumpirma ni Police Major Starsky Timbangkaya na marami pa rin nag-ooperate na drug pusher sa bayan ng El Nido, Palawan. Ayon sa opisyal, posibleng ipinapasok ang illegal na droga sa mga entry point ng bayan at may posibilidad umanong ilan dito ay dala ng mga turista. Sa kasalukuyan, nagsasagawa na ng validation ang PNP at inilagay na sa surveillance ang mga person of interest. Tiniyak ni Major Timbangkaya na haharapin at aksyonan ng pulisya ang mga sangkot. Kinumpirma rin niya na may grupong responsable sa pagpapakalat ng iligal na droga sa nasabing bayan. Kasi kumpirmado, maraming adik at maraming pusher ang El Nido Palawan, kaya nandiyan tayo sa El Nido para po kung hindi man mawala, matigilan, at least mabawasan sila. Pero definitely, Sir Mike, po na alam naman natin na maraming entrance yung El Nido Palawan when it comes to sa dagat, sa mainland, sa kalupaan, ay maraming pwedeng pumasok, kaliwat kanan po yan. At kung sakasakali man ay siguro sabihin natin po yung mga ipinapasok ng mga dayo or even the possible ay mga turista na pumapasok po sa area po ng El Nido, Palawan. Tinig po ni Police Major Starsky Timbangkaya ng El Nido PNP.
Yan ang balitang hatid sa inyo ng numero 1 vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C at ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit, mga katropa, mag-Santon Vitamin C na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Balitang Dukan. Karagdagang balitang lokal pa rin po mga kabayan, mga katropa. Isusuli daw po ng El Nido Municipal Police Station ang kasalukuyang ginagamit na lumang patrol pick-up habang hinihintay ang paliwanag hinggil sa pagkawala ng bagong patrol vehicle na binili ng munisipyo para sa PNP El Nido. Ayon po kay Police Major Starsky Timbangkaya, ang acting officer in charge ng El Nido PNP, may lumang patrol car na dumating mula sa Camp Crame ang kapulisan, ngunit ito ay lubha na pong luma dahil sa madalas sa paggamit. At dahil dito, bumili daw po ang LGU ng bagong pickup o patrol pickup gamit ang natitirang pondo ng PNP upang mapabilis ang police response. Napag-alaman na ang naturang bagong pick-up ay nagamit lamang umano ng halos 2 linggo at napalitan ng mas lumang service vehicle. Ayon kay Timbangkaya, ang bagong sasakyan na idiniliber ng General Services Office ng El Nido ay kasalukuyang ginagamit umano ng isang opisyal ng LGU El Nido. Iginiit ng naturang opisyal na malaking tulong sana ang bagong patrol pick-up sa mabilisang pagresponde ng kapulisan. Sa ngayon, hinihintay po ng PNP El Nido ang gagawing aksyon ng LGU upang maibalik ang bagong patrol vehicle na nakalaan para sa kapulisan. Isusuli ho natin yung itinahiram na lumang pick-up dito po sa PNP El Nido. Luma kasi yan eh. Pag ibinalik ho namin yung luma na yan, so meron na kaming karapatan at na sumulat kay LGU na kung ano man yung napunduhan na binili na pwedeng ipahiram. Sa PNP ay pakiusapan natin para makapagtrabaho tayo ng mas maayos. Alam mo din, Mike, salamat sa pagkakataon para ako inyong tanungin dyan dahil ako sa ito lang medyo nalungkot dahil napunduhan tayo, nabilhan tayo ng para sa pagkatrabaho ng PNP El Nido, kaya lang napalitan. Ang tinig po ni Police Major Starsky Timbangkaya, ang officer in charge ng El Nido PNP. Express Balita sa Umaga. Samantala, umapila ang ilang barangay tanod ng barangay Tabon, Quezon, Palawan matapos hindi nakatanggap ng health emergency allowance para sa taong 2024. Ayon kay Norly Puyon, sa panayam ng XFM Palawan, dumulog na sila sa pamalaang panlalawigan upang humingi ng tulong. Dagdag niya, may ilan sa kanilang kasamahang tanod na nakatanggap ng health emergency allowance sa ilalim ng dating barangay kapitan. Sa kasalukuyang pamunuan, ang bagong kapitan at mga barangay health worker ay nakatanggap umano ng allowance habang sila ay nagbantay at nagtrabaho noong kasagsagan ng pandemya ay walang natatanggap. Hindi rin umano sila inabisuhan noon na magsumiti ng daily time record na isa sa mga pangunahing requirements para makasama umano sa listahan ng makatanggap ng health emergency allowance. Kinumpirma rin ng mga tanod, hindi umano sila nabakunahan nitong panahon ng pandemya. Batay sa inilatag ng Department of Health, ang mga patakaran sa pagbibigay ng health emergency allowance ay saklaw nito ang healthcare workers at non-healthcare staff na may aktual na exposure sa COVID-19 sa DOH designated health facilities and kahit regular o contractual. Samantala, walang batas o opisyal na national policy mula sa DILG at national government na nagsabing pwedeng tanggalin o hindi isasama sa health emergency allowance o iba pang benepisyo ang mga hindi bakunado. Kami po ay bumalik dito sa Impilanyo ay kami po ay magpatulong ulit para doon sa emergency health allowance po namin. Tungkol pa sa HIA. Hanggang ngayon po, noong 2024 pa, wala pa rin nangyayari. Kami po ay pumunta noong December 11
Sa Capitol, kami po ay humingi ng tulong doon sa kay Gob. Na during that time ay makakatanggap ba kayo ng hiya? May sinabi ba sa inyo? Hindi po nila sinabi sa amin na kami po ay iniwan nila na 5 kami, pati yung DTR, hindi rin po nila sinabi sa amin na gawaan kami ng DTR nung taon na yon. Pero yung mga kasama namin na tanod, nakatanggap sila. Tinig po ng mga tanod. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus na may kakayahan ito upang maipanumbalik sa maayos na paningin ng inyong mga mata. Ito ay mayroong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express, balita sa umaga. Samantala sa iba pang balitang lokal, inihayag naman ni Mayor Hirandi Danao ng Nara, Palawan ang kanya pong pag-aalinlangan sa plano ng pamahalang palalawigan na itakda ang 17 pesos kada kilong presyo ng palay sa buong Palawan. Ayon po kay Danao, bagamat pabor siya sa layunin, may problema umano sa praktikal na pagpapatupad dito. Binanggit din ng naturang alkalde na ang bayan ng Nara ay may sariling gilingan at namimili ng palay sa 23 pesos kada kilo at mais na 17 pesos kada kilo. Dahil dito mahirap umano ipatupad ang iisang presyo sa buong lalawigan. Dagdag pa niya, dapat umano'y ang presyo o nakabatay umano ang presyo sa kalidad ng palay. Sinabi pa ni Danao na ang tulong sa magsasaka ay hindi dapat puro salita lamang, kundi may kasamang konkretong aksyon mula sa pamahalaan. Doon po sa province. Napag-usapan po doon, 17 pesos na kilo ng palay. Yung 17 pesos na kilo ng palay, maganda po yan. Pabor na pabor po yan sa ating mga farmer. Pero, sinabi ko, kung ako farmer at may palay ako basa yung palay ko, dinala ko sa trader. Ayaw bilhin ng traders. Dahil sabi ng traders, stop buying ako. Pumunta siya sa kabilang traders. Sinabi ngayon doon, stop buying din po ako. Ano ang gagawin ng farmer? Saan mo dadalahin ang farmer? Mabubulok? Hindi siya mabubulok. Ibibinta ng farmer kahit mura. Huwag lang mabulok. Kung kayo gustong tumulong sa farmer, sana samahan natin ang puso yung tulong sa farmer, hindi yung puro lang salita. At sinabi ko po doon, puro lang kayong salita, wala naman kayong ginagawa. Totoo naman eh. Mga kabayan, mga katropa, si Mayor Hirandi Danao ng Nara, Palawan. Express, balita sa umaga. Samantala, LGU Coron, isiniguro ang seguridad ng 11 na bansang kasapi ng ASEAN na dadalo sa 44th ASEAN Capital Market Forum sa bayan ng Coron, Palawan. Katropa natin sa balita, Belia Mucha. Live report. 11 bansa na kasapi ng ASEAN ang dadalo sa 44th ASEAN Capital Market Forum na nagsisimula kahapon Enero 26 hanggang Enero 30 taong kasalukuyan sa bayan ng Coron, Palawan. Kaugnay dito, siniguro ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Coron ang mahigpit na seguridad para sa mga bisita. Pinangunahan ni Coron Mayor Mario Reyes ang iba't ibang serye ng pagpupulong katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kamakailan lamang kung saan tinalakay ang kaayusan at ligtas na pagbisita ng mga panauhin. Ang mga bansang kasapi ng ASEAN ay kinabibilangan ng bansang Brunei, Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Timor-Leste, Vietnam at Pilipinas. Para sa bayan ng Coron, ang pagiging host venue sa nasabing aktibidad ay isang makasaysayang pagkakataon upang maipakita ang likas na ganda ng turismong bayan. Hinimok ng lokal na pamahalaan ang koordinasyon at sama-samang pagkilos ng mga Coronian upang maging matagumpay at maayos ang pagtanggap ng mga panauhin mula sa 11 bansa mula sa Timog Silangang Asya. At yan ang balitatin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginagamot ka pa, mabibili ito sa lahat ng mga butika nationwide. Para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa 91.5 XFM El Nido, Belia Mucha, XFM News. Express, balita sa umaga. Samantala, mga benepisyaryo naman ng pabahay sa Nara, Palawan,
Ginawaran na raw po ng Certificate of Entitlement. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran. Report. Ginawaran kamakailan ng Department of Human Settlements and Urban Development ng Certificate of Entitled ang unang batch ng mga benepisyaryo para sa pabahay sa Nara, Palawan na ito'y formal na nilahukan ni Sekretaryo si Ramon Aliling at ng ilan pang opisyal para ibigay ang sertipiko bilang katibayan ng mga benepisyaryo na kung saan ito'y bahagi lamang sa mas pinalawak na programa ng pamahalaan sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang layunin ay para sa masaganang paninirahan ng libu-libong pamilya sa bansang Pilipinas. Samantala, ang mga naranyos na napabilang sa nabigyan ng pabahay ay malaking tulong ito sa pang-araw-araw na pamumuhay at sa magandang kinabukasan. Yan ang balita atin sa inyo ng Santong Plus Gold na marami nang nagpapatunay na nakatulong ito sa kanilang karamdaman. Kaya subukan mo na rin ang Santong Plus Gold. Mabibili ito sa lahat ng mga butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Grand XFM News. Express. Balita sa umaga. Ilang mga piling barangay sa bayan ng Rizal sa ilalim sa Coastal Marine Ecosystem Assessment. Katropa natin sa balita, Dennis Chua. Report. Naghahanda na ang Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO at ang Municipal Agriculture Office kaugnay sa isasagawang Coastal Marine Ecosystem Assessment sa ilang mga piling barangay sa bayan ng Rizal. Ayon sa ibinahaging impormasyon ng MENRO Rizal, layunin nito na matukoy ang kasalukuyang kalagayan ng coastal reefs, seagrass, kabilang na rin ang Mangrove Ecosystem Service. Sa isanagawang fitting and planning kahapon ng nasabing tanggapan, inaalam rin umano nila ang mga kakailanganing gamit kaugnay rito. Dahil na rin sa malawakang assessment na kanilang isasagawa, binigyan din rin ito na kasama ang mangrove area sa mga susuriin ng kanilang hanay dahil na rin sa meron itong malaking ambag pagdating sa habitations ng mga buhay ilang sa karagatan. Samantala, isasagawa ang Coastal Marine Ecosystem Assessment sa katapusan ng buwan ng January. Yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Soap. May kakayahang paputi ng inyong mga balata. Ito ay dahil sa mga taglay nitong sangkap. Santon Soap, mabibili ito sa lahat ng butika, malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula sa 103.5 Rizal, Palawan, Dennis Chua, XFM News. Express. Balita sa umaga. Samantala, 4 million pesos sa fund sa isang buong taon ng dating crocodile farm kulang umano para maisaayos ang lugar at muling dayuhin ng mga turista. Katropa natin sa balita, Girly Cadasio. Report. Naniniwala si Konsehal Elgin Damasco na kulang ang 4 million pesos na pondo na inilalaan sa isang buong taon sa dating crocodile farm na ngayon ay Palawan Wildlife Refuge Conservation Center o PWRCC sa Barangay Irawan. Anya, malaki umano ang pondong inilalaan ng PWRCC sa pagkain ng buhaya at iba pang buhay ilang sa lugar, kaya dito pa lamang umano ay nauubos na ang kanilang pondo, kaya hindi napapaayos ang isa sa mga tourist destinations sa lungsod. Liman pa rito ay meron umano mahigit 30 na empleyado ang PWRCC na kinukuha rin mula sa 4 na milyong pisong pondo para sa kanilang sahod. Kaya naman nagpasa ng 4 na version ng resolusyon ang sangguniang panunsod upang matulungan muli na maisaayos at maibangon ang turismo sa PWRCC na dati ay nangunguna na pasyalan at dinarayo ng mga turista sa lungsod ng Puerto Princesa. Kung mabibigyan umano ng pagkakataon ang business proposal ng DENR sa PWRCC ay magkakaroon ng nasa 25 million pesos na kita ang tanggapan na maaaring magamit sa pagsasaayos ng nasabing lugar. Yan ang balitang hatid sa inyo ng isang masarap na kape, hindi lang basta kape dahil ito'y merong mga sakap na makakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan. Ito ang Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginamot ka pa. Para sa nagkakasang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News. Express. Balita sa umaga. Bangkay ng isang lalaki natagpuan sa irigasyon sa San Mateo, Isabela. Katropa natin sa balita, Bem Conde.
Live report. Natagpo ng bangkay ng isang lalaki sa isang irigasyon na sakop ng Barangay Biliamaga at Bayan ng San Mateo, Isabela. Ayon sa San Mateo Police Station, isang residente na nagpapastol ng kambing ang unang nakakita sa bangkay na nakasabit sa sanga ng isang punong kahoy na natumba sa loob ng irigasyon. Agad niyang ipinagbigay alamang insidente sa punong barangay na siyang nagpaabot ng impormasyon sa mga otoridad. Kaagad naman responde sa lugar ang mga kapulisan katuwang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng San Mateo. Pagdating ng mga otoridad, naiaho na umano ng mga ilang residente mula sa tubig ang naturang bangkay. Sa ngayon ay hindi pa matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima, gayon man napansin ng mga otoridad na mayroon itong tattoo na nakasulat na pangalang Steve sa kaliwang braso at isang hugis pusong tattoo sa kaliwang bahagi ng dibdib. Ang biktima ay tinatayang may taas na 5 talampakan at 6 na pulgada. Walang suot na pang-itaas at nakasuot lamang ng jersey shorts. Batay sa paunang pagsusuri ng mga otoridad, matagal nang nasa tubig ang bangkay dahil ito'y namamagana at nagsisimula ng maagnas. Patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay ng biktima at ang kanyang pagkakakilanlan. Yan ang balitang atid sa inyo ng bagong produktong kape ng Yes12 and Saturn Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na kapag kape ka nagumanda ka pa para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Bem Paredes Conde, XFM News. Express. Balita sa umaga. Samantala mga kabayan, mga katropa, 40 katao naman ang nasagip matapos nalubog ang isang bangka sa kasagsagan ng Lupi Festival Fluvial Parade sa isang ilog sa Lumban sa lalawigan ng Laguna nitong linggo ng umaga. Sa ulat po ng Lumban Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, masayang nagdaraos ng fluvial parade ang mga residente nang biglang pasukin ng tubig ang sinasakay nilang bangka. Dito nagsipanik ang mga tao bunsod upang tumagilid ang bangka hanggang sa tuluyang lumubog. Yan po'y kahapon ng umaga. Sa video na nakuha ng mga otoridad, nagsipaglangoy di mano ang iba sa mga taong lulan ng bangka patungo sa Pampang habang Mayorya naman ay nangunyapit naman sa bangka na nakalubog ang kalahati. Gayon din sa iba pang bagay na lumulutang tulad ng mga plastik. Agad namang nagresponde ang elemento ng Philippine Coast Guard at sinaklolohan ang mga pasahero. Express. Balita sa umaga. Samantala dahil sa away kalsada, patay ang isang jeepney driver mula sa kamay ng riding in tandem na nakaalitan nito sa kalsada kamakalawa ng gabi sa Santa Rosa City, Laguna. Dead on the spot ang biktima, kinilala lang sa alias na Mar. Nasa hustong gulang, driver ng pampasaherong jeepney nang magtamo ng 2 malalim na saksak sa katawan. Tumakas naman ang mga sospek na kinilala sa mga alias na Angelo at alias Owi. Sa ulat ng pulisya, alas 7:40 ng gabi habang bumabagtas ang jeep ng biktima sa Purok Dita sa Santa Rosa City at sinusundan nito ang motorsiklo lula ng magkaangkas na sospek. Huminto umano sa gitna ng kalsada ang motorsiklo na ikinagalit ng biktima. Bunsod nito, agad bumaba sa kanyang jeep ang nasabing driver upang kumprontahin ang mga sospek. Subalit paglapit nito ay agad siyang inundayan ng mga saksak. Saka sila mabilis na humarurot patakas. Dugo ang bumagsak ang biktima na agad nadala ng mga responders sa paggamutay na subalit idinideklara itong dead on arrival. Express. Balita sa umaga. Makalitang Samantala mga kabayan, mga katropa, sa oras na alas 6:33 na po ng umaga, sa atin naman pong balitang nasyonal. Ipinapatupad na po ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang pagbabago sa audit procedures. Ang nasabing hakbang ay prioridad bilang bahagi di muna ng tinatawag nilang sweeping reform drive para maipatupad daw po ang mas mahigpit ang tax audits. Sinabi din po ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na ang reforma ay para mapalakas ang pangangalap nila ng mas maraming kita habang inaayos ang ilang problema. Magugunitang noong nakalipas po na Nobyembre
ay sinuspinde ng BIR ang paglalabas ng Letters of Authority o LOA matapos na ipahayag ng mga private sectors ang audit procedures. Express. Balita sa umaga. Balitang nasyonal. Samantala, patuloy ang search and rescue operations na isinasagawa ng Philippine Coast Guard para sa mga biktima ng trahedya ng paglubog ng motorbangka na MBCA Amehara at ng barkong MV Devon Bay. Hindi tumitigil ang mga tauhan ng PCG sa paghahanap at pagsagip ng mga posibleng nakaligtas sa dalawang insidente. Ayon sa pahayag ni PCG spokesperson Captain Nueme Kayabyab, kumpirmadong 5 bangkay na ang na-recover mula sa sakuna ng MBCA Amehara. Ang mga nasawing biktima ay dinala na sa Davao City upang maisagawa ang proseso ng identification at matukoy ang kanilang pagkakakilanlan ng kanilang mga kaanak. Nakipagtulungan din ang PCG sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga volunteer groups, kabilang na ang Philippine Navy, Office of Civil Defense, mga lokal na pamahalaan, Philippine National Police at maging ang mga volunteer fisher folk nang malapit sa lugar. Ayon sa mga ulat, natagpuan ang mga bangkay sa layong 65 hanggang 68 nautical miles malapit sa Balut Island. Patuloy na ang pagsisikap ng PCG na mahanap ang mga nawawalang individual sa lalong madaling panahon. Express. Balita sa umaga. Sa international. Sa atin naman pong balita mula sa labas ng ating pong bansa, mahigit 1 milyong residente naman ng Mid-Atlantic at South ang nawalan ng supply ng kuryente dahil dimuno sa matinding pag-ulan ng yelo na tumama sa malaking bahagi po ng Amerika. Aabot rin sa mahigit 17,000 flights ang kansilado habang ipinatupad muna ang remote learning sa mga paaralan. Nagtala na ang mga otoridad ng 6 na katao ang nasawi dahil dimuno sa labis na lamig. Pinayuhan naman ni New York City Mayor Zoran Mamdani ang mga mamayan nito na huwag nang lumabas at manatili na lamang sa loob ng kanilang mga bahay. Ayon sa National Weather Service na magtatagal pa ng hanggang 3 araw ang kanilang nararanasang snowstorm. Express. Balita sa umaga. Samantala, nanawagan si Pope Leo na dapat ay protektahan ang human identity at tunay na relasyon. Ito sa kabila ng paglaganap ng paggamit ng Artificial Intelligence or AI. Sa kanyang mensahe sa World Day of Social Communications na ang AI systems ay nagbibigay ng biases sa mga may gawa nito. Isang malaking hamon aniya ngayon ay kung paano maprotektahan ang pagkakakilanlan ng isang tao at pagkakaroon ng tunay na relasyon. Magugunitang noong 2023 ay nabiktima ng AI si dating Pope Francis kung saan kumalat na ito ay nakasuot ng puting puffer jacket. Express. Balita sa umaga. Samantala mga kabayan, mga katropa, sa oras na 6:38 na po ng umaga, XFM Weather Update. alamin muna natin ang magiging tayo ng panahon ngayon pong araw ng Martes. Mula po sa DOST Pag-asa, makakasama po natin si Ma'am Chanel Dominguez. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, January 27, 2026. Wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero patuloy ang pag-iral ng Northeast Monsoon or amihan dito sa buong Luzon at Visayas. Samantala, itong shear line po natin, yung kaulapan na dala nito ay bahagyang lumayo dito sa ating kalupaan. Pero inaasahan pa rin po natin na may dala pa rin itong mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Caraga. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, malaking bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila ang makakaranas ng maulap na papawirin na may mahihinang pag-ulan. Liban na lang dito sa may Ilocos Region na inaasahan natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains.
Agwat ng temperatura para sa Metro Manila 23 to 30 degrees Celsius, Lawag 21 to 30 degrees Celsius. For Tugigaraw, asahan natin ang 19 to 27 degrees Celsius, Baguio 13 to 22 degrees Celsius. For Tagaytay, 21 to 28 degrees Celsius at Legazpi 24 to 30 degrees Celsius. Dulot netong shear line, inaasahan natin makakaranas ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Northern Samar, Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Visayas kasama na rin ang Palawan, dulot ng northeast monsoon, makakaranas sila ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains. Sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao, magiging maaliwalas naman ang kanilang panahon, pero asahan din po natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Puerto Princesa at Kalayaan Islands, 23 to 30 degrees Celsius, Iloilo at Tacloban, Cagayan de Oro, 24 to 29 degrees Celsius, Cebu, 25 to 29 degrees Celsius, Zamboanga, 22 to 33 degrees Celsius, at Davao, 24 to 30 degrees Celsius. Wala na tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Pero iba yung pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayang mangingisda at may mga sasakyan malit pandagat, lalo na dito sa eastern section ng bansa po natin dahil sa pag-iral po nitong northeast monsoon natin, dahil inaasahan po natin ang moderate to rough na condition po ng ating karagatan. Ang sunset mamaya ay 5:53 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Matagumpay na naakyat ni American climber Alex Honnold ang skyscraper sa Taiwan nang walang anumang gamit na lubid, harness at mga safety equipment. Ang gusali na Taipei 101 ay mayroong taas na 1,667 talampakan na gawa sa bakal, salamin at konkreto. Si Honnold ay nakilala sa unang tao na umakyat sa El Capitan nang walang anumang lubid o safety, kung saan ito ay may taas na 3,000 talampakan. Granite Cliff sa Yosemite National Park sa California. Isasagawa sana ang pag-akyat nitong Sabado, subalit naging basa ang lugar dahil sa pag-ulan, kaya ipinagpaliban ito ng isang araw. Natapos nito ang pag-akyat ng 1 oras at 31 minutes, kung saan pagdating nito sa taas ay nag-selfie pa siya. Binati siya ni Vice President Xiao B. Kim ng Taiwan, kung saan maaari siyang magkasakit kung gagawin niya ang pag-akyat. Una nang naakyat ni Alain Roberts ang Taipei 101, kung saan natapos nito ng 4 na oras. Balitang Sports. Samantala mga kabayan, mga katropa, sa atin naman pong balitang pampalakasan, nagwagi naman ng bronze medal si EJ Obiena sa 2026 ISTAF Indoor Düsseldorf na ginanap sa Germany. Natapos ng two-time Olympians ang 5.65 meters, pero bigo ito sa 5.70 meters. Naiuwi ng Dutch pole vaulter na si Menno Blon ang kampyonato, habang silver medals naman ang naiuwi ni Sam Kendrick ng US. Magugulitan noong pong nakalipas sa Disyembre ay nagkampiyon ang 30 anyos na si Obiena, gayon din sa World Pole Vault Challenge. Kasalukuyang rank number 11 ngayon si Obiena, na ang pinakamataas na ranking na nakamit nito ay ang world number 2. Express Balita sa Umaga. Mga kabayan, mga katropa, oras po natin alas 6:44 na po ng umaga. At inyo na pong narinig ang mga balitang nakalap ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bahay ni pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Napapakinggan rin saan mang sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone. At live din tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus. At ako naman si Katropang Jamaica Sarad. Mga kabayan, mga katropa, maraming salamat po at magandang umaga, Pilipinas! Express